Oh, meron tayong mga linyahan. I-flash natin sa ating screens. Meron ba? Okay, babasahin ko na lang. Ito po kasi yung mga usual na mga lines ng mga mommies when it comes to their kids. Sabi, away kayo ng away. Sige, kulang pa. Magkasakitan kayo. Total, dyan kayo magaling. Oh, ano pa? Ano? Wala na naman maghuhugas ng mga pinagkainan nyo dito sa lababo? Oh, line number 3. Wala na bang katahimikan sa bahay na ito? Puro na lang kayo away. Oh, di ba? Natitrigger si Emma. Sorry na. Yan po yung mga linyahan ng mga nanay na mukhang pikon na sa mga awayan at hindi pagkakaintindihan ng mga anak sa loob ng isang tahanan. Normal lang po ang tampuhan at asaran. Ako, magaling si Emma dyan. Pero paano kung ang maliliit na tampuhan ay nagiging malalaking sigawan? Paano kung ang magkakapatid na dapat magkakasundo ay mas madalas pang magbangayan? Good morning mga kada. Welcome po sa isa na namang Mama Piece of Advice. At ngayon, may natanggap tayong liha mula sa isang nanay na hirap na hirap na hirap na hirap. Pagod na pagod na pagod. Baka magkasayawan pa kami dito. Na pagod nang ayusin ang gulo sa pagitan ng kanyang mga anak. Narito at basahin natin ang sulat galing kay Mommy Jenna. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Jenna, isang nanay na may 3 anak. Panganay na lalaki, 15 taong gulang. Pangalawang anak na babae na 12 taong gulang. At bunso na 10 taong gulang. Lately po, parang araw-araw na lang may gulo sa bahay. Nag-aagawan ng gadget, sa remote ng TV, sa paggamit ng wifi, pati sa simpleng paghuhugas ng plato, walang gustong mauna. Minsan nagsisigawan na at may mga salitang masakit pakinggan. Kahit andyan ang tatay nila, nauuwi pa rin sa iringan at minsan pisikalan. Nakakapagod na po, Mama P, kung may championship nga na bangayan sa bahay, tiyak, Mama P, kami na ang panalo. Paano ko po ba mapapakalma ang sitwasyon at maturuan sila magkasundo? Maraming salamat po, Jenna. Jenna, hindi ka nag-iisa. I'm sure maraming makaka-relate sa problema mo. Kahit sa pinakamaayos na pamilya ay may mga pagkakataon talagang hindi nagkakaintindihan ang mga magkakapatid. Pero kapag araw-araw na, alam natin na kailangan ng may gawin para hindi na lumala. Para tulungan po tayo magbigay solusyon sa umagang ito. Makakasama po natin muli ang psychologist na si Grace Lee. Hi Grace, welcome back. Hi, Mama P. Good morning. And good morning to all our viewers. Okay. Ikaw ba, Grace, meron ka mga siblings? Ay, 3. Okay. And what order? 3rd ako. Okay. Middle child. Middle child. So, kaaway ko sila lahat. Oh, Dati. no! So, normal, tayo Normal, nakaka-relate dito, di ba? Pero, ano ba yung mga usual, can you relate to the problems of Mommy Jenna? Ano yung usual na pinagkakaawayan ninyo? Nung bata kami, lahat, kahit ano, parang laruan, attention, Oo. tapos, kasi naalala ko dati, may mas bata sa akin. So, nanginggit ako sa kanya kasi feeling ko favorite siya. Oo. Tapos yung mas matanda naman sa akin, galit din sa akin. Ganon. Oo. Parang pinanganak kami para mag-away, parang ganon. Oh, no. Pero ngayon, mas maayos na. Okay. But, kailan natapos ang mga sigalot? Nung ano na lang, siguro nung nag-mature na kami, Oo. yun, While you were still under one roof, nakita naman to, na-witness naman to ng mga magulang pakonti-konti. mo. Aha. Pakonti-konti. Oo. Tas Kasi minsan eventually- absence makes the heart grow fonder talaga. Totoo. Mas lalo kami magkasundo ng kapatid kong lalaki ngayon na Yes. paminsan-minsan na lang kami nagkikita. Totoo. Ngayon, minsan kasama ko silang gumimik. Oo, Ganyan, di ba? Oo. I've never felt closer to my kuya than now. Same. Pero ngayon, wala tayong itong pagkakataon na to na they're all under one roof. Ano ba ang pwedeng gawin ni Mommy Jenna para hindi mag-away-away ang kanyang mga anak? Okay.
So, number one kasi, dapat iwasan natin yung ipapakita natin na meron tayong fini-favor na anak. Yes, dapat nga. Kasi Oo. very- Bawal ang favoritism. Yes. Oo. Kasi very sensitive yung mga bata. Alam nila kapag merong ibang treatment, kahit ikaw yung favored one, may implication din kasi sa iyo yun eh. So, mafe-feel mo na, uy, favorite ako, so I can get away with everything. Ganyan. So, mag-iiba yung attitude and behavior mo dun sa mga kapatid mo. Makikita nila yon. So, lalong magkakaroon ng conflict. Yes. So, iwasan natin yung yung nag-iiba-iba yung treatment. Although, minsan talaga, kailangan magkaiba yung treatment. For example, kuya, tsaka yung mas batang babae. So, yung kuya, mas mahaba yung oras niya sa labas. Mas late yung curfew niya kesa dun sa babae. Yes. So, pag nakikita lang nung batang babae yon, ang isipin na kagad niya, ay, mas favorite siya. Aha. Yeah. So, syempre, mag-harbor na siya ng pain. Okay. Yan. So, normal lang naman talaga na pag mas matanda, mas matagal siya sa labas. So, dapat yon ine-explain dun sa batang babae na yung kuya mo, mas okay siyang mas matagal sa labas kasi mas matanda siya. Pero it doesn't mean na siya yung favorite. Para hindi siya magtatanim ng sama ng loob. Should we also bring gender into that issue? Well, yes. Unfortunately, talagang merong implication or effect ang gender. Kasi nga, yung society natin, nagde-dictate siya ng differences in treatment based sa gender. Like, for example, usually yung mga anak na babae, dapat tumutulong sa bahay. Tapos yung mga anak na lalaki, okay lang kahit maglaro sila with friends. So, syempre, yung anak na babae, mag-feel bad naman yon. Mag-feel bad naman yon. Yes. Isipin niya, lagi na lang ako. Aha. So, syempre, yung bad feeling niya na yon, hindi niya malalabas sa parents niya yun eh. Ilalabas niya yun sa kapatid niya. I think what's important here is para walang masabing, o porkit lalaki, hindi na siya gumagawa ng gawaing bahay. Makita nila, siguro spelled out, kung ano-ano yung roles ng mga Yes. iba't ibang miyembro ng, Yes. ng pamilya. Correct. Para hindi porket hindi siya naglalaba or hindi siya naglilinis ng bahay, eh wala na siyang ibang Correct. responsibilidad dun sa household. Correct. 'Di ba? Yes. So, very important na Spell out the roles of everyone. Oo, si kuya ang in charge sa paglinis ng kotse, kunwari. Oo. Tapos yung susunod sa kanya, in charge sa paghugas ng pinggan, etc., etc. Tapos, spell out din ano yung consequences pag hindi nyo sinunod. Yes. And very important, na pag sinunod naman nila, rewardan mo. Correct. Yun. Oo. What about when it comes to, let's say, mga toys? Well, in their case, medyo teenager na ito, mga Gadgets. malamang gadget. At saka, yun na nga, Wi-Fi. Hindi ko alam kung bakit hindi sila Password. pwede mag-share. Dapat nag-share kayo ng password kasi isang household lang kayo. Pero dun sa mga ganong pagkakataon, paano naman natin masosolve yung awayan? Kailangan talaga ini-explain eh. Kasi especially kapag, number one, dapat nililimit yung access sa gadgets, sa internet. Yes, that we know. Okay. Yun. Kasi malaki yung nagiging effect niya sa behavior. So, let's say for example, kapag puro gadget siya ng puro gadgets, puro internet na lang, tendency is nababawasan yung quality of relationship niya with the other members of the family. Okay. Yes, totoo naman yun. Yun. So, Oo. implication nun, minsan umiiksi yung pasensya niya, yung tolerance niya of her siblings, umiiksi. So, mas nagiging prone sila sa conflict. So, very important din mag-set ng schedule for gadgets, for Yes. internet. For each and every Sa member. lahat. Yes. Oo. Para kung let's say, isa lang yung tablet nila, malinaw na anong oras na ba? Kaninong Hati-hati. oras ba to? Hati-hati. Oo, ganon. So, dapat talaga naka-spell out lahat. Correct.
yung mga pag-aaway nyo ba, are they verbal or did it ever come to blows? Ay, lahat. Ha? Lahat. Nagre-wrestling kami ng kuya ko dati sa pag sinusundo ako. Ganon? Oo, nagre-wrestling kami, nagpipikunan kami, nag-aasaran kami. Okay. Tataguan kami ng laruan. Alo! Ayun, paano natin? Pero bati na kami, ah. Oo, how do we keep it from getting physical? Kasi, di ba, first of all, yung verbal pa lang masakit na eh. Di ba? Para makita ng mga magulang, yung verbal na awayan ng kanilang mga anak, that already hurts. Eh, lalo na kapag physical na yung away, paano ba natin mahihinto? So, number one, siguro, control the fight, umpisa pa lang. So, pag Kung nakita- umiinit na, oy, kayong dalawa, mag-cool off muna kayong dalawa. Yes. Yes. So, very important, yung pag nakita mo nag-aaway, paghiwalay mo na muna physically. Oo. Tapos, pabayaan mo lang silang lumamig lang. Correct. Kasi, kapag fresh pa, kahit mag-input ka na mag-input sa kanya, Wala sila maririnig. Wala Oo. talaga. So, give them time apart. Mm-hmm. And then, after nun, pag napansin mo na medyo malamig na, that's the time when you acknowledge. Huwag mo kagad papagalitan. Acknowledge muna na Yes. naintindihan ko na nakakainis talaga yung ginawa ng kuya mo, inagaw yung laruan mo. And validate. Normal lang na nasaktan ka, na naiinis ka. Pero there are other ways para maglaro kayo together and hindi nyo kailangan mag-agawan. Yan, yung mga ganyan. Kasi, like I said, mahirap mag-input pag mainit yung ulo. Correct. Yun. Oo. Same with the other party. So, time out muna. Yes, dapat wala kang kakampihan. Dapat mediator ka. Okay. Meron pang isang klaseng technique. Emma, pwede mo bang i-share yung technique ni Mama? Tatanong ko kay Grass kung May share kayo. relate ba to? Relate or legit ba tong technique na to? Okay. Si Emma Pasok kasi na ako comes dyan. from a family of girls. Lahat Yes. sila. Hello po. Lahat sila ganyan itsura. Naku po. So, I have 3 sisters po. Yun. Pero yung panganay at yung pangalawa, hindi ko naman na masyadong nakakaaway. So, yung nakakaaway ko, yung sinundan ko. 7 years yung agwat namin po. So, ngayon, pag nag-aaway kami, Anong pinag-aawayan nyo? yan, yung plato, ganyan. Kung kaninong turn na Oo, maghugas. kasi may kanya-kanyang toka. Okay. Toka is Tagalog, di ba? Yes. May kanya-kanyang toka. So, syempre, kapag naghugas na ako, sila na, di ba? Oo. Kaya lang kapag bunso pala, tagahugas ka talaga. Forever? Oo. Ganon? Oo, tas Kawawa may- naman. Wala, ganun talaga yung role. Ba't ganon ba? Ganun talaga yung role. Tapos sasabihin, maghugas ka na. Maghugas ka na. Kahit ako na naman. Tapos kaya lalo kami nag-aaway ng ate ko. Tapos yung ate ko, kapag halimbawa nakahiga lang ako, tapos magsasabunutin kasi nga sinumbong ko na yun kay mama. Eh, syempre siya papagalitan, sasabihin ng mama ko, ikaw yung ate, ikaw yung umintindi, ganyan. Dapat mas mahaba yung pasensya mo kasi ikaw yung Tonto ka. matanda. Ganyan. Tonto ka doon. Oo. Tapos mamaya dadaan yung ate ko, nakahiga ako, gaganunin yung buhok. Oh, loko. Tapos sasabihin ko, salo siyang naiinis. Siyempre. Ganun ba? Nakakainis ba yun? Nasaktan ako eh. Ganun na lang. Hindi ako marunong manakit, pero ganito na lang ako. Yung mga ganun ba, Grass, dapat pinapatulan pa yan? Well, sa atin, hindi. Kaya lang, pag nandun ka sa situation kasi, talagang nakakainis. Hindi, pag magulang ka, Pag magulang. yung mga ganun, do you let it pass or do you have to address it right away? Ideally, you address it right away. Kasi ang based sa kwento niya, ang pinagsabihan lang yung mas matanda eh. So feeling niya siguro, I don't know, correct me if I'm wrong, feeling niya siguro, kinampihan ako. Yung Naman. ganun. Yung parang gano'n, di ba? It's a win for me. Di ba? So, dapat, like I said kanina, dapat hindi mo pa feel na may fini-favor ka. Ay, hindi naman ganun si mama. Magalit din si mama sa akin. So, dapat,
kung makita nung magulang na, yun nga, dumidila na siya, ganyan, sasabihan din siya. Ay, hindi, wala naman. Kapag ginagawa ko yun, wala yung mama ko kasi papagalitan na. Siyempre, gagawin ko yung pag wala sila, di ba? Pag wala sila, pag nandyan sila, tahimik lang ako. Parang ako yung inaapi, gano'n. Hindi rin niya nakikita yung gano'n. Ay, hindi rin. Siyempre, maano yung Mga ate ko pailalim. niyan. Oo, mga pailalim namin yun. Pero nung tumanda na kami, okay na, naging close din naman. Pag mga bata lang talaga. Usually, pinag-aawayan yun. Yan, yung mga kanya-kanyang to kapag lilinis, di ba? Tapos mga damit. Oo nga. Hiraman ng damit or nakawan ng damit? Nakawan. Hiraman. Kasi hindi ako nagpapaalam minsan. Ayun! Sorry. Hindi na hiram tawag doon, ha? Binabalik mo naman. Binabalik. Oo. Makikita na lang ng ate ko. Bakit suot mo yan? Oo. So, anong ginawa ni Mama na technique? Kung bakit pinatanda lang kayo? Or may something? Ano bang ginawa ni Mama? Parang, di ko alam na as you age talaga, pag tumatanda, mas naintindihan mo na. Siguro yung ate ko nagsawa na lang din sa akin. Binabayaan na lang din ako. At ikaw, naghugas ka na lang ng plato. Oo, hugas ka na lang ng plato, wala ka nang magagawa. Sa'yo na yun eh. So, hugas ka na lang din. So, inantay ko na lang na magkapamangkin ako, dun ko pinasa yung paghuhugas. Panapanahon lang yan! Hindi, pero totoo nga, wala naman din. Si Mama naman kasi parang makikita mo naman din sa magulang kapag galit na, makikita mo yung stress nila. Eh, syempre, ikaw na anak, ayaw mo naman din na nakikita ganun yung magulang mo. So, parang babawasan mo na lang din. No, Ganun na siya. nangyari to nung 20, what Last years year old? lang. Thank you, Em. Yes, ayun po. Nakakatawa yung- May gusto ba kayo? Gusto ko talaga, di ba, ginawa niyo yun? Di ba pag ginawa yun, Mama P, yung mga asar? Oh. Yung di ka ng asar kay Joey? Ginaganon ba niya ako? Hindi naman niya ako ginaganon. Hindi mo siya ginaganon? Hindi. Ay, ako lang pala. Kinakagat ko na lang siya. Kagatan kami. Yun yung ano namin, superpower, kagat. Also, of course, kailangan din ipadama yung importance ng respeto sa isa't isa, Yes, di ba? yes. Kung kaya kahit pailalim, kung mahuli mo, di ba? Sabihan mo. Kahit facial expression Yes, lang yes, yan, yes. or konting sabunot, di ba? Kailangan mo rin i-impress sa kanila na you guys have to respect each other, whether or not ate mo yan Yes. or nakakabata yan. Yes. Correct. Very important din na verbally sabihin na Oo. magkapatid kayo. So, kailangan mahalin nyo isa't isa. Minsan I understand, minsan naiinis ka sa pang-iinis ng ate mo. Kaya lang, lahat naman tayo may moods. 'Di ba? Kailangan mo rin ipaintindi sa kanila. Oo. Tsaka ako, even when it comes to my own kids, parang lagi kong sinasabi sa kanila, why don't you guys get along? The reason we had two is so that both of you can just, di ba, play with each other, keep each other preoccupied and entertained. Siguro it really comes with age din. Yes. Oo. At saka, yan yung respetuhan sa isa't isa. Lagi namin yan nire-reinforce. Pati yung respetuhan when it comes to their own things Yes. and their own rooms. Boundaries. Ganyan. Oo. So, kailangan ask lang permission. Hopefully, they don't naman, sometimes yung mga ates din, they think na laging kinakampihan yung bunso, or laging sila yung mali, di ba? Minsan they have to hear it lang na hindi sa kinakampihan, pero yung bunso needs more of this, more of that. Oo. Ganun. But it doesn't mean na I love you any less. Oo, paano nga ba papadama sa isang panganay na, you know, your little sister is little. So, kailangan niya talaga ng extra attention, extra help. At saka parang, pag pinapangaralan yung mas nakakatanda, it doesn't have anything to do with you being the panganay and Yes. her being the bunso. Very important, siguro magkaroon kayo ng one-on-one time with each other. Yung regular na kayong dalawa lang. Like for example, as simple as susunduin mo sa school or kain lang kayo sa Totoo labas yan. na kayong dalawa lang. Kasi
para maramdaman niya na, ay, just because meron akong mas batang kapatid, doesn't mean pala na nagkukulang na yung attention sa akin. So, pag kayong dalawa na lang, encourage her to share her feelings. Diba? Regardless kung masaya siya or naiinis siya dun sa kapatid niya. And then, acknowledge and validate. Yan. Kasi over the summer, yung dalawa kong anak, parang natuwa ako, they're 8 and 12, bigla silang naging close. When before, hindi sila nagpapansinan. Parang siguro, kumakatch up yung edad. Kasi dati masyado siyang kiddie, tapos yung isa naman feeling grown up. Yes. Tapos ngayon, medyo kumakatch up na. Kahit worlds apart yung mga interests nila. Yes. At least, they laugh about the same things now. Meron na silang points of commonality, di ba? Kaya, Grass, payuhan mo na lang ang ating mommy kung ano ba ang first few steps na dapat niyang gawin para ang kanyang mga anak matulungan sa kanilang asot pusa relationship. Okay. So, first siguro, dun sa letter sender, very important to stay calm. Kasi ang initial tama. reaction ng adults kapag nag-aaway yung mga bata, magagalit, sisigaw. Tapos, tsaka niya paghihiwalayin. Oo. Ganon. So, very important, maging calm muna. Kasi pag calm ka, meron kang presence of mind, mas makakapag-isip ka. Si Mami. Yes, the mom. Dapat kalma rin si Mami. Kalma din siya. At saka modeling the di ba? Modeling the behavior. Oo, dapat kalmado si Mommy Jenna. Oo. So, hindi and always remember na mediator siya dito, hindi siya kasali. Correct. So, kalma lang siya, paghiwalayin niya yung dalawang anak niya, or kung ilan yung anak niya, and then, pabayaan lang muna niya. Bigyan lang niya ng time and space na mag-isa. And then, kausapin niya isa-isa. Talagang tiyaga talaga, patience talaga. Kausapin niya isa't isa, i-acknowledge niya na nakakainis, naiintindihan niya na naiinis yung anak kasi hindi tumutulong yung ibang anak. Normal lang na sumasama yung loob niya. Tsaka niya sabihan na at the same time, kailangan habaan nung mas matanda yung pasensya niya. Doon naman sa mga mas nakakabatang anak, kailangan instill din niya na lahat tayo may responsibilities. Oho. So, kailangan lahat tayo sumunod kasi para sa atin din naman yun eh. Correct. At saka, they have to learn how to respect authority then. Yes. Their older sisters Correct. or older siblings Correct. are authority figures. Yes. Because they know, they have a little bit more experience than they do. Correct. So, dapat sila ay, kung reasonable naman at kung reasonable at respectful ang hinihingi sa kanila ng kanilang older siblings, dapat Bigay nila. they should listen to Yes. them. Diba? Kaya, Grass, maraming Thank you. salamat. Thank you. Please give your contact details para sa mga gustong magpakonsulta. Sa mga gustong mag-consult or mag-contact, I am affiliated with Miriam College that's located along Katipunan Ave, Quezon City. Yun, maraming salamat. Thank you. Grass, for your time today. At mga kada, kung may away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kakapatid, tandaan natin ang 3 Ps ng ating segment ngayong araw. First piece of advice, pagpapantay. Siguraduhin pantay ang trato, walang paborito, walang laging talo. Bigyan po ng equal time, attention at opportunity ang lahat ng anak. Second piece of advice, patakaran, mag-set ng malinaw na rule sa bahay. Malinaw na gadget time, gawaing bahay, at respeto sa isa't isa. Kapag malinaw ang rules, mas malinaw din ang hangganan. And third piece of advice, pagtutulungan, bigyan po sila ng tasks na kailangang gawin bilang team. Sa halip na mag-away, magtutulungan sila para matapos ang isang goal. Sa dulo po, pamilya pa rin tayo. At ang hangarin ay hindi lang tahimik na buhay, kundi mas matatag na samahan. Ako po si Mama P at ito po ang aking piece of advice. Let's get together.
Net 25. Sa Net 25.